So hello everyone. So my vlog for today po is about report of marriage. So i-share ko lang sa inyo kung paano namin how we apply report of marriage through Philippine Embassy since I married here in Jacksonville, Florida, USA. So since yung embassy namin, Philippine Embassy is Washington DC, so doon namin sinend lahat ng requirements. Okay, so ito yung mga requirements. Kung pupunta kayo sa website nila, meron din po doong report of marriage form. So, fill upan nyo po siya. So, ganito po yung style. Okay? Then, you complete all the details. So, hindi po siya tinatanggap kung handwritten. Okay? So, ayan. Tapos, isa rin po is need nyo ang cover letter, indicate the service requested, write your name and contact information, mobile number and email address, list, then close documents. So, gagawa kayo ng cover letter. Tapos, notarized report of marriage form. So, yung finilapan nyo na report of marriage, fill upan nyo yon, tapos ipapanotarize nyo. So, kami noon, nagpanotarize kami doon sa UPS ba yun? Saan nga yun? Oo, meron silang for notarize. Tapos, yung for original report of marriage forms. Okay, dapat apat siya na with notarized by notary public. So, okay lang na typewritten or printed or handwritten will not be accepted. So, also, need ang marriage certificate with civil status indicated. So, yung, di ba kinasal kayo sa ibang bansa. So, need yung certified true copy ng inyong certificate, one original, tsaka yung apat po na photocopies of the foreign marriage certificate. So, kailangan din po ng passport. So, yung passport is 4 photocopies of both parties. So, sa iyo at sa iyong foreign husband. Next is the birth certificate, yung original, PSA birth certificate original, and 4 copies. Kung wala po kayong original ng PSA birth certificate, pwede po mag-order online via PSA Service or PSA helpline.ph. So, yun po yung mga legit na kukuha ng PSA birth certificate. So, kailangan din po ng proof of spouse of Filipino citizenship. Ayan, kailangan po ng 4 photocopies of Filipino spouse, proof of current Filipino citizenship, such as permanent resident card kung meron ka ng green card, visa, notice of action, so yung NOA 1, NOA nung adjustment of status mo, kung hindi pa nakuha yung green card mo or hindi pa na-approve. Or else kung meron ka namang dual working permit, pwede mo rin yung i-attach, photocopy lang. And also your advance parole to travel, kung na-approve na, attach mo lang din yun. If in case na tatanong or mas maigi ng kumpleto, kasi pag hindi kumpleto, binabalik po ng Philippine Embassy. Ayan. So, kailangan din po ng self-address stamp envelope. So, for U.S. residents, one self-addressed USPS priority mail flat rate envelope with US 11.95 USD stamps and tracking number. So, ito po yan siya. Yan, kukuha kayo nito dun sa, ganyan. Sa sa post office kayo niyan kukuha. And then, issue separate money orders for the processing fee and expedite fee payable to Embassy of the Philippines. So, yung ganito, bali dalawa yung kinuha namin kasi nag-send kami, nilagay namin. Tapos, yung isa naman is empty. So, yun yung gagamitin ng Philippine Embassy na ilagay yung documents no, especially yung original nyo, ilagay dito, tas
ibabalik sa inyo. Okay, with all the report of marriage na with the tatak na ng Philippine Embassy and with all the signature of the consul. So ayan, kailangan din po like me, I was annulled or null void my last marriage. So kailangan i-attach ko yung aking previous marriage certificate with annotation and also my certificate of finality. Kung single naman kayo dati, no need na, but only for those annulled or void yung marriage nila. So inattach ko yung PSA marriage certificate with the annotation and also 4 photocopies. Okay? So kasi kailangan nila yung mga ganyang attachments, especially yung certificate of finality ng court. So ayan, inattach ko siya lahat. So dapat nyo pong i-report yung marriage ninyo dapat wala pang 1 year, okay? Kasi pag more than 1 year na siya, yung Philippine Embassy is kailangan na mag-attach kayo ng affidavit of delayed registration. So, yun po. Tapos kung ang inyong husband naman is divorced, anyway, sa foreign husband nyo nga pala kung divorce sila, kailangan po ng divorce decree. So, 4 photocopies lang ng divorce decree. So, ayun. And that's all. So, yun lang po yung lahat ng requirements. In-attach namin lahat, original, then 4 photocopies each. Tapos, pumunta kami sa postal. Doon namin sinend with all the address ng Philippine Embassy since yung sa amin is sa Washington, D.C. So, ayun. After na ma-send namin for like after 2 days or 2 to 3 days, nag-email sila sa amin na na-receive na nila. Then, ayun, after few days also or weeks, sinend nila ulit yung original copies namin with all this here, papers. Tapos, ayun, yung report of marriage form may tatak na po ng Philippine Embassy. Tapos, meron po siyang nakalagay dito na after 6 months, you may request your authenticated PSA marriage certificate on PSA. Pero bago nyo po gawin yun, mag-email po kayo sa embassy, nilagay po nila yung kanilang email na kailangan nyo pong makita or makuha yung transmittal details, which is nakalagay yun yung reference number, dispatch date, and transmittal date. Kasi po, yun po yung kailangan din ng PSA bago ma-online yung inyong report of marriage. So, ayun po. Yun po lahat yung mga requirements na ginawa namin, and that's all. Thank you, and sana nakatulong ako. So, I have a lot of videos also about K1 visa requirements. So just click my playlist and also my PSA CRS documents, how to apply negative birth certificate. Meron po ako dyan sa aking playlist. So that's all for today, and have a good day. Bye!